na may sangay na bansa. Pakibasa ng sabay-sabay. Bigyan galang ang guro at kamag-aral sa salita at kilos. Ayusin ang gawin at panatilihin ang kalinisan sa paligid. Nagsisikap sa bawat gawain at responsibilidad sa klase. Sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang kaayusan. Alamin at unawain ng mabuti ang bawat aralin. Naiintindihan niyo ba ang ating mga kamantayan sa klase, mga bata? Oo, teacher! Naupahan ko ba sila sa inyo, mga bata? Oo, teacher! Lagi nating tandaan ang ating mga kamantayan sa klase upang magkaroon tayo ng produktibo at matiwasay na silid-aralan. Pakitingnan dito sa kabilang itara. Narito ang ating talaan ng mga puntos. Mga bata, kung ang inyong pangkat ay partisipatibo at aktibo sa anumang gawain, kayo ay makakatanggap ng puntos dito sa talaan ng puntos. Naiintindihan niyo ba, mga bata? Oo, teacher! Handa na ba kayo sa ating aktibidad na gagawin? Handa na po kami! Handa na ba kayo? Bailang apat? Handa na po kami! Ngayon, pupunta na tayo sa ating unang aktibidad. Ang ating unang aktibidad ay tinatawag na karapatan mo, hulaan mo na may hugis. Ipapangkat mo kayo sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng isang representante para makain sa isang tinapay. Sa bawat tinapay ay mayroon itong nakapaloob na tig-isang larawan at ang larawan ito ang hulaan ng inyong representante at ibibigay ninyo ito sa chart kung saan ito nakapaloob. Pagkatapos nyo maidikit ang mga larawan, ay bibigyan ninyo ito ng maikling eksplikasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sa aktibidad. Magsimula magbilang. Isa. Ako naman. Ako lang. Galing lang mo. Tatlo. Dalawa. Lahat ng unang pangkat ay umupuri ko. Pangalawang pangkat ay umupuri ko. At ang pangatlong pangkat ay dito sa likuran. Ako'y tako. Bakit sinikabihan niyo mga bata? Laging tandaan na ba nagagawa ng ang ating pamantayan sa klase? Naiintindihan ba ako, mga bata? Oo, teacher! Pagkasintabi muna ng mga upuan. Sintabi ko ng mga upuan. Asa lang representante ng unang pangkat? Isa lang po. Representante ng unang pangkat. Ako ang mukha ko. Representante ng pangalawang pangkat. At representante ng pangatlong pangkat. Ang daw sa bago ko makalimutan, sa pagkain ko ng tinapay, yung mga kamay ay nalilito sa likuran at bibig lamang po ang dapat ninyong ikain. Kapag nakita nila yung papel o yung larawan na nandun sa loob, maaari nilang gamitin ang inyong mga kamay para manikip yun at inikip po sa kisara. Teacher, what if makain namin sabay? Hindi makain. Teacher, ang laki ng namin. Lagi nating tandaan ang ating mga pamantayan sa klase, mga bata. Mga bata,
Mga representante, tingin po dito. Ito po yung sinasabi ko na chart na kapag nakita nyo na yung larawan ay ididikit nyo yung larawan dito sa nakapaloob. Bibigyan ko lang kayo ng 2 minuto para sa pagkain ng tinapay at pagdikit ng mga larawan. Wala na ba kayo mga katanungan? Kung wala na, magsimula na ang aking laro. Tatawag ko. 3, 2, 1. Simulan nila ang no? Sabi ko kanina, bawal na. Kamay, nandun lang sa... Teacher, bakit hindi ito natanggal? Huwag ba ingay mga bata? Lagi ka na lang kami kumatayan. Wala na. Napaisa oh. Mga bata, huwag mo ingay. Bakit ang ingay-ingay? Na. Asan na po ba yung representante ng unang pangkat? Representante ng unang pangkat. Kaya ang sabi ko kanina, magbigay ng maikling paliwanag tungkol sa iyong larawan na ang opo. Equal rights. Kayong lahat ay merong equal rights. Pantay-pantay na. Tama, si Jennifer. At dahil dyan din Jennifer, kukuha ka na reward, magaling reward sa ating reward station. Palakpakan mo natin si Jennifer. Sino po yung representante ng pangalawang pangkat? Magaling paliwanag po ng iyong larawan. Karapatang bumuto is buwan. Ito ay isang karapatan na sinabi ng kasulat. Ito sa 1987 Constitution Article 4. Tama si Anilo at dahil din Anilo, kumukuha ka na magaling reward sa ating reward station. At sa ating pangatlong pangkat naman na representante. Teacher, kaso larawan ay karapatan sa edukasyon dahil bawat bata ay may karapatan sa pag-aaral. Tama ka, Rizalyn, at dahil dyan, kumuha ka ng magaling reward dito sa ating reward station. Base sa inyong aktibidad na ginawa, ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? Yes, Lloyd? Mga karapatan ng mga Pilipino, mga tao. May punto ka, Lloyd, at dahil dyan, kukuha ka ng magaling reward sa ating reward station. Upang maunawaan yung lubos ang ating aralin ngayong umaga, pakibasa po ng ating mga lalinin. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inasahan. Maunawaan ang kahulugan ng karapatang pambansa. Maipapakilala ang iba't ibang uri ng karapatang pambansa na ginagawa ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagkabuti at pagkakatabi. At maipapakita ang kahalagahan ng karapatang pambansa sa pamamagitan ng isang malikhaing presentasyon. Ano nga ba ang karapatang pambansa? Ang karapatang pambansa ay ang mga karapatan ng bawat mamamayan ng isang bansa na itinadhana ng konstitusyon at iba pang batas. Ang mga karapatan ito ay mahalaga upang mapanatili ang kalayaan, kaayusan at pantay na pagtrato sa lahat ng tao sa loob ng isang bansa. Mga bata, alam niyo ba na bawat isa sa atin ay may karapatan at may kalayaan? Alam niyo ba, mga bata? At alam niyo rin ba na ang karapatang pambansa ay may ibang halimbawa? Kung ganun, ay ating alamin ang 5 halimbawa ng karapatang pambansa.
bumoto, karapatang magpahayag ng opinyon, karapatan sa edukasyon, karapatan sa pantay na pagtrato, at karapatan sa malayang pamamayan. Ano nga ba ang karapatang bumoto? Okay? Ang karapatang bumoto, ito ay ang karapatan ng isang mamamayan na pumili ng mga pinuno magbayad ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng isang eleksyon, sa pamamagitan ng pagboto, nagtitilaho ang mamamayan sa pagdesisyon kung sino ang mamumuno at magpapatupad ng mga batas at patakaran sa bansa. Isa ako sa mga halimbawa ng karapatang bumoto noong ika-12 ng Mayo, di ba? Na kung saan tayo ay bumoto sa kung sino man ang dapat na mamuno sa ating lugar. Yan ay ang karapatang bumoto. Naiintindihan niyo ba mga bata? Oo. Ngayon, punta na tayo sa dalawang halimbawa na ang karapatang magpahayag ng opinyon. Pakibasa, Stephanie. At bigyan mo ng maikling paliwanag ang ikalawang halimbawa ng karapatang pambansa. Karapatang magpahayag ng opinyon. Ito ay ang kalayaan ng bawat tao ng salita, magsulat o magpahayag ng kanyang mga saloobin, pananaw o ideya tungkol sa anumang paksa na hindi natatakot sa pananakit, similasyon o pagpaparusa mula sa pamahalaan ng ibang tao. Karapatan ito ng isang tao ipagkaya na may sariling opinyon sapagkat ito ay nakakatulong na makapagbigay ng ideya na wala ang susulat ng ibang tao. Tama ba si Tiffany mga bata? Oo. Dahil dyan, Tiffany, kumuha ka ng reward sa ating reward station. Naiintindihan niyo ba ang karapatang magpahayag ng opinyon mga bata? Oo. Ngayon ay pumunta na tayo sa tatlong halimbawa na kung saan ito ay ang karapatan sa edukasyon at babasahin ni Elmer at bibigyan niya ng maliit na paliwanag. Karapatan sa edukasyon. Ito ay ang karapatan ng bawat tao na makamit ang edukasyon. Ibig sabihin magkaroon ng pagkakataong matuto, umunlad at magtagumpay sa pamamagitan ng formal o di formal na pag-aaral. Kagaya po ng ang sinasagawa natin ngayon, teacher, ay nagkakaroon po tayo ng pag-aaral in which ito po ay importante upang makaya po namin aming nais. Mas Elmer, mga bata. At dahil dyan Elmer, kumuha ka ng magaling reward dito sa ating reward station. Naiintindihan niyo na ba ang karapatan sa edukasyon mga bata? Opo, teacher. Dahil dyan, pumunta na tayo sa ika-4 na halimbawa ng karapatang pambansa na kung saan ito ay ang karapatan sa pantay na pagtrato na babasahin at bibigyang kahulugan ni Mecca. Karapatan sa pantay ng pagtrato. Ito ay karapatan ng bawat tao na patuloy ng ata sa tulang respeto. Ano man ang kanyang lahi, kasarian, reliyan, relihiyon, ideya sa pagmanan, katayuan, kaliburan, o ikaw sa personal na kagamitan. Para sa akin ang karapatan pantay ng pagtrato, teacher, is wala ko ito pinipili kahit mayaman ka man, mahirap, o sino ka man sa isang lipunan ay dapat mabibigyan ng pantay na pagtrato. Tama, si Mecca Glad. Palakpakan po natin si Mecca. At dahil dyan Mecca, kumuha ka ng magaling reward sa ating reward station. Wala na ba mga katanungan? Bukod sa karapatan sa pantay na pagtrato, class? Class? At dahil dyan, pupunta na tayo sa 5 halimbawa na karapatang pambansa ay ang karapatan sa malayang pamamayan na babasahin at bibigyan ng maliit na eksplikasyon ni Rosel. Karapatan sa malayang pamamayan. Ito ay ang kalayaan ng bawat tao na magpahayag ng kanilang saloobin, ideya o impormasyon sa anumang paraan. Sa pamamagitan ng pagsulat, pagsasalita, paglalat-alak, o anumang uri ng mundo. Na walang takot sa pagsupil, pagbabawal o parusa mula sa pamahalaan o ibang makapangyarihan dito. Para po sa akin, ang karapatan ng malayang pamamahayag, ito ay nangangahulugan na isang tao ay malayang makapagpahayag ng kanyang ideya. Katulad na lamang kung mag-post tayo sa social media ng ating salobin o opinion tungkol sa isang issue. Walang sino mang makakapagbawal sa atin na makapagpahayag ng ating ideya tungkol sa ito. Tama sa utusan at bigyan natin bago palaka at dahil dyan ulit, kumuha ka ng magaling reward sa ating reward station.
mga puntos, yung mga pangkat na hindi nakadikit ng una dahil nagpresenta sila ng kanilang mga ginagawa na Handa na ba kayo sa ating susunod na gagawin, mga bata? Handa na po kami! Ngayon ay ating nang simulan ang ating ikalawang aktibidad. Para sa paluto, sa magkaparehong pangkat ay pipili ng isang karapatang pambansa. Pagkatapos yung pumili ng karapatan, ay ibubuhit ninyo ito gamit ang ihanda kong bond paper at marker na may nakasabit na lubid. Kung nalilito kayo kung bakit may nakasabit na mga lubid sa marker, ito ay dahil guguhitin ninyo ang mga karapatan sa pamamagitan ng pagtutulungan na hilain ang lubid para makaguhit. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa paggawa. Ngayon ay dahil 3 lang kanina ang grupo na ating napangkat, magpapangkat tayo muli sa 1 hanggang 4 na pangkat. Magbilang, Adeo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Pisalin? 4 na Jay. Lahat ng unang pangkat ay umupo dito. Pangalawang pangkat umupo doon. Pangatlong pangkat umupo doon. At pangatlong pangkat, 4 na pangkat umupo dito. Pangkat 4, Jane. Asa na po ba yung mga ang unang pangkat? Heidi? Lahat ng pangkat ay bumuo ng bilog. Bumuo ng bilog lahat ng pangkat. Pangkat dalawa. Ito ba ang pangkat ako? Yes, teacher! Kabilang mali, isa-isa pa. Nakang panato. Kailangan ninyong hilain ang mga lubid upang makagulit. At ang inyong oras ay magsisimula na. Gawas-gawas dito. Lagi namin tandaan ang ating mga kababayan sa klase. Kamot. Ang inyong 3 minuto ay magsisimula na. Pagkatapos yung gumuhit ay idikit ninyo ito sa pisara. Kung sino man yung pinakakalitin ay mayroong puntos. Bawat pangkat ay pipili ng isang representante para ipaliwanag
kung ano ba itong mga iginuhit. Sino yung representante ng pangkat una? Pangkat una? Teacher. Ito, teacher, ang aming iginuhit ay ito ay isang karapatan sa edukasyon. Tama si Mecca. Ang kanilang iginuhit ay karapatan sa edukasyon. At dahil dyan, Mecca, kumuha ka ng reward, magaling reward sa ating reward station. Mga bata, meron ako mga katanungan ukol sa karapatan sa edukasyon. Para sa ating katanungan ay ating gagamitin ang ating spin the wheel. Leo, para sa unang tanong, ikaw ang sasagot. Anong tanong, teacher? Para sa unang tanong. Gaano nga ba mahalaga ang karapatan sa edukasyon sa ating bansa? Mahalaga ang edukasyon sa ating bansa dahil ang edukasyon ay nagpapanatili sa ekonomiya ng ating bansa para tayo ay uunlad. Palakpakan mo natin si Leo. At dahil kay Leo, bibigyan kita ng magaling na garland. Para sa ating ikalawang tanong, ano ang epekto ng edukasyon sa mga tao at sa individual na pamumuhay? At sasagutin niya ni Lloyd. Sa pamamagitan ng education teacher ay makakakuha tayo ng magandang trabaho at kung makakuha tayo ng magandang trabaho, magandang ating pamumuhay. Tama si Redgat at bibigyan natin ka ng bagong palakpakan. At dahil dyan doon, makakatanggap ka na magaling garland. Palakpakan mo natin si Lloyd. Asa na yung representante ng pangkat dalawa? Ang aming ginuhit, mga kaklase, ay ang karapatan sa pagpapahayag ng opinion. Tayong lahat ay titulado sa namang ng ating mga salubin o mga opinion. Tama si Lloyd. At dahil dyan, Lloyd, kumuha ka ng reward sa reward station. At mayroon akong mga katanungan ukol sa karapatan na magpahayag ng opinyon. Para malaman natin kung sino ang sasagot sa unang tanong, ay ating gagamitin ang ating spin the wheel. At ang sasagot sa unang tanong ay si Jane Albasa. Nandito ba si Jane? Yes. Jane, sagutin mo yung unang tanong. Anong mga uri ng opinion ang pwede ipahayag ng isang tao? Kung mga uri ng opinion na dapat ipahayag sa isang tao ay mga mabuting mga opinion. Tama ka, Jane. Mga mabubuting opinyon ay ang mga opinyon na maaari natin ipahayag sa isang tao. At dahil dyan, Jane, kumuha ka ng magaling reward sa ating reward station. Palakpakan mo natin si Jane. At ang sasagot sa ating ikalawang tanong ay si Ana. Nandito ba si Ana? Elsa. Si Ana, sagutan niyo po ang pangalawang tanong. Hindi po pwede marusahan ang isang tao, teacher. Dahil lahat ng opinion po ay ipinay-tama, walang mali. Dahil opinion lang po. Tama si Ana, mga bata. At dahil dyan, Ana, makakatanggap ka ng garland, magaling garland kay teacher. Palamakan mo natin si Ana. At sino ang representante ng pangkatatlo? Si Renely. Natawag tayo. Go, Lucy. Magandang umaga mga kaklase. So ang aming nagawa ay karapatan sa pantay na pagtrato ang
Ang bawat mamamayan ay dapat makatanggap ng pantay na trato. Mayaman man o mahirap, pangit man o maganda. Tama ka. Ano naman pangit sa mo? Kasi bumalik ka muna dito at kunin mo muna ang iyong reward, magaling reward sa ating reward station. Palapakan mo natin si Lucy, mga bata. Para sa katanungan tungkol sa pantay na pagtrato, ang unang katanungan ay sasagutan ni Stephanie. Naniniwala ka bang lahat ng tao ay may karapatan sa pantay na pagtrato? Oo, teacher, naniniwala ako na dapat ang lahat ng tao ay may pantay-pantay na pagtrato upang kasi dapat tayo may pantay-pantay na trato kasi lahat tayo may pantay. At dahil dyan, Stephanie, makakatanggap ka ng magaling garland galing kay teacher. Palapakan po natin si Stephanie. Andito ba kayo, mga bata? Oo! Parang wala na kayo, mga bata. Parang mga student ko ang nakikira. Andito ba kayo? Oo, teacher! Ngayon ay paiikutin na naman natin ang spin the wheel para sa susunod na tanong. At ang susunod na sasagot ay si Anilo. Ako na. Oo, Anilo. Ang iyong katanungan ay ano ang dapat gawin ng isang tao kung nakakaranas siya ng diskriminasyon? Magsumbong sa pulis. Yun na ba ang sagot, Anilo? Sasabihan ko siya na bad yan. Yes, teacher. Kasi hindi maayos yung ginawa niya sa akin. Tama si Anilo, class. At dahil dyan, palakpakan mo natin si Anilo. At Anilo, dahil sumagot ka, hindi ka na magaling. Garland. Maigo sa ulo. Sino ang representante sa ika-4 na pangkat? Umuga dito at i-explain ang inyong sagot. Mga kaklase, ito po ay karapatang karapatan natin sumunod, mga kaklase, dahil may karapatan tayong pumili kung sino ang dapat mamunod sa ating bansa. Tama si Rinaldi Class. At dahil dyan, bigyan ko natin siya ng ilabot para sa ako. At dahil dyan, Rinaldi, makakatanggap ka ng Garland Reward. Para sa katanungan ukol sa karapatang bumoto, ang sasagot ay si Ranely. Bakit mahalaga ang malayang pagboto sa isang demokratikong bansa? Mahalaga po ang malayang pagboto sa isang demokratikong bansa, teacher, upang maboto natin kung sino ang gusto nating mamuno sa ating bansa. Tama sa Rinaldi Class. At dahil dyan, bigyan ko natin siya na magkagabo ka lang pangkat. At dahil dyan, Rinaldi, makakatanggap ka ng Garland na magaling Garland galing kay teacher. Meron pa ba kayo mga katanungan ukol sa karapatang pambansang class? Wala na po! Kung wala na, ay dadako na tayo sa ating uling pangkatang gawain na kung tawagin ay ang lights, camera, birada. Sa magkaparehong grupo, bibigyan ko kayo ng tig-iisang sitwasyon na may kaugnayan sa isang karapatang pambansa. Para malaman kung anong sitwasyon ang gagawin ninyo, ay bubunot kayo ng numero. Ipapakita o i-representa ninyo ito sa pamamagitan ng maikling pagsasadula. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sa paggawa at narito po ang rubric ng inyong pagsasadula. Pipili ng isang representante para sa pagbunot kung anong numero para sa sitwasyon. At kung anong numero ang inyong nabunot, ay pumunta na kayo sa kada station kung saan makikita nyo sa gilid ng ating silid. Basahin nyo lamang ang mga sitwasyon at iyan ang inyong isasagot. Yung oras ay magsisimula na ngayon. Sa paggawa ng aktibidad mga bata, lagi natin tandaan ang
Bago na rin ba kayo? Isa mo ginagawa rin. Meron na naman kayo? Limang nadampot siya kasi ninyo. Bakit kayo? Nagpupulong lang po siya sa pagpapang. Bawal kayo dito umalis na dito. Ayos na ba kayo? Bakit kayo dito? Bawal kayo dito. Nabihani na siguro. Ayun ang issue. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na po ang iyong oras para sa pagkakaroon. Ngayon, asa na yung unang pangkat? Lahat ng unang pangkat ay pumunta na sa gitna para ipakita ang inyong pagsasagot. Ibang pangkat? Ibang asa na yung unang pangkat? Sila po yung unang magsasagot. Ito ang aming scenario. Ito ang aming senaryo. Isang estudyante ang hindi pinayatang mag-aral dahil sa kanyang religion. Sabihin po natin na sabay-sabay. Lights, camera, birada. Lights, camera, birada. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, Teacher Kat. Ang tatalakayin natin ngayon ay bla 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 bla. Ginoo, anong ginagawa mo dyan? Diba? Isa kang Muslim. Sa itong Catholic school. Bawal ang mga Muslim dito. Hindi na ba ang pangkat? Yes, teacher. Palakpakan po natin ang pangkat na. Dahil dyan, bibigyan natin sila ng isang puntos dahil sila ay nagpresenta ng kanilang pagsasadula. Ngayon, pupunta naman tayo sa pangkat 2. Pangkat 2, pupunta na kayo sa gitna upang ipagpresenta ang inyong pagsasadula. Handa na ba kayo? Ikalawang pangkat. Sabay-sabay po natin bigkasin. Lights, camera, birada. Ay, Ning, wala ka sa listahan. Bakit ho? Nagpalista po ako. Wala ka nagpa-register ni Amy. Hindi mo maaari yun. Baka nasa kabilang, hindi ka pwedeng bumoto. Ano po ay halalan? Bakit po wala ako? Basta hindi ka pwedeng bumoto. Wala ka karapatan. Palakpakan po natin ang ikalawang pangkat. Para sa ikalawang pangkat at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang ngayon, lumako na tayo sa pangkat 3. Pumunta na sa gitna para sa inyong presentasyon. Maaaring magbasa ng inyong presentasyon. Ang aming sitwasyon, ang isang mamahayag ay pinatahimik dahil sa kanyang balita tungkol sa gobyerno.
Sabay-sabay po natin ikasin. Lights, camera, Berada! Magandang umaga, Pilipinas! Nandito tayo ngayon sa labas ng Malacanang saan nakikita natin ang isang opisyal ay nagpapakita na nagpupulong sa isang maling organisasyon. Pati sa... Bakit naman bumawal? Nakakasira po yan ang reputasyon ng isang Nagbabalita ako kung anong nangyayari sa Pilipinas. Hindi bumawal. Tumigil na po ba? Hindi tumigil! Palapakan din natin ang pinagpagpawan. Mahusay na doon pangkat at tayo yan makakatapat kayo ng magaling na sticker dito sa inyo. Talaan ng puntos. At ang panghuling magrepresenta ay ang pangkat 4 at pumunta na kayo sa gitna para ipresenta ang inyong pagsasalita. Maaari mo basahin ang inyong sitwasyon? Isang grupo ng mga mamayan ang nagtipon o pagpahayag ang kanilang sa isang isyo sa kanilang komunidad. Ngunit sila ay pinigilan ng mga otoridad at hindi pinayagang magdaos ng mapayapang pagtitipon. Sabay-sabay po nating bigkasin. Lights, camera, Berada! Mga kababayan, nandito tayo ngayon upang sukuin ang problema natin Teka. na Bakit yan dito? nandito kami upang magulong-gulong para sa problema sa ating komisyon. Palapakan po natin ang inaaman na pangkat. Kapag tayo tama sa pangkat at tayo dyan, ay bibigyan mo kayo ng puntos. Kami ka, April. At ngayon, ibilangin na natin ang inyong mga puntos kung sino ang nanalo sa araw na ito. Pakibilang po sa pangkat una. 1, 2, 3, 4. Sa pangkat dalawa. 1, 2, 3, 4. Tatlo lamang po sa pangkat dalawa. Sa pangkat tatlo. 1, 2, 3, 4, 5. At sa pangkat apat. 1, 2, 3, 4. At ang nanalo sa araw at sa ating tatalakayin ngayon ay ang pangkat una. At makakatanggap sila ng magaling reward sa ating reward station at magaling garland dito rin sa ating reward station. Uri na niya ang reward. Tanggapin niyo ang mga bata, meron pa ba kayong katanungan?